Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon.
Hello, sound check. Magandang umaga po sa atin lahat. Pwede na po tayong magsimula sa ating pong gawain at kayo po ay inaanyayahan ko na magsitayo na. Namnamin po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, sa ating pag-uumpisa ng ating pong pananambahan. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 Lord. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat buhay po na iyong mga anak. Sa araw pong ito, nagmamagandang umaga po kami sa iyo, Panginoon. Magandang umaga po, O Diyos, na sa huling linggo po ng taon 2023, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, O Diyos, sa nakaraan na isang taon sa aming pong mga buhay. Bagamat dumadaan din po kami sa mga pagsubok, Panginoon, pero still andiyan ka, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na gumagabay, gumagawa, kumikilos po sa aming pong mga buhay. Sa mga pagkakasakit, Panginoon, sa mga pangangailangan pinansyal, material man, Panginoon, Lord, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, napakabuti mo, napakabuti mo, O Diyos. Sa umagang ito, O Diyos, sa aming pong pananambahan, patuloy po namin na inaanyayahan ang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo sa Panginoon sa aming pong kalagitnaan. Sa mga pangako mo po sa iyong mga salita, isa dalawa nagkakatipon sa iyong pangalan, naroroon ka sa kalagitnaan. Kaya Ama naming Diyos, alam po namin kasama ka po namin, ang iyong mga banal na anghel, O God, kasama po namin sa aming pong pag-aawitan. Salamat po, O Diyos, salamat po, Panginoon. At patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat ng may tunay na pagpapakumbaba, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, umaamin sa lahat ng mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, sinadya man po, hindi sinasadya. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakahugasan mo po kami, pakalinisin ng makapangyarihang banal na dugo ng Panginoong Hesus upang kami po ay maging karapat-dapat na dumulog sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po. Pangunahan mo po ang daloy po ng aming pong programa, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga mangunguna sa pagpapaawit, Panginoon, sa lahat po ng mga backup singers, sa mga musicians, higit sa lahat sa magkakaloob po ng mga salita sa buhay po ni Pastor Melvin, Panginoon. Maraming salamat po. Dinadalangin din po namin ang magandang ayos po ng kuryente, ng mga sound system, ma-record po ng maayos ang live service pong ito, Panginoon, at sa lahat po ng mga kapatiran na nasa online, O God, saan man po silang dako naroroon, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po sila, ipagkaloob mo po ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Ang mga panalangin po nila sa pagpasok po ng year 2024 ay alam po namin ipagkakaloob mo. Maraming salamat po, Panginoon. Dinudulog po namin sa iyo ang lahat-lahat sa umagang ito at dinadalangin din po namin, Panginoon. Bigyan mo po ng angelic voice sa mga aawit, Panginoon, ang aming pong pag-aawitan sama-sama, Panginoon, upang kami po ay makapasok sa pintuan ng kaluwalhatian. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ilaman po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, karangal ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning! Gising na ba kayo? Amen! So sa ating pong pag-upisa, tayo pong lahat ay umawit. Umikot po tayo, batiin po natin ang ating mga kapatiran.
presence. We worship you. We glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name. Arise. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Lord, we thank you and we praise you sa taong 2023, Panginoon, sa pagsama po sa amin, O Lord, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo, sa mga kagalingan, sa kapayapaan, sa kagalakan, Lord, ng aming puso. Kaya naman, Ama, patuloy namin kayo napapurihan. And Lord, we trust the new year to you, Lord God, ang aming 2024. We know that you will still be faithful, you will still be good. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise, take your place, being enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing. Arise. Thank you, Lord Jesus. You're so God. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon, sa Kanyang kagandahan, sa Kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Lord, we glorify your name, we praise you, you are worthy of all our praises, O God. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah.
presence and past the gates of praise into your sanctuary. We were standing face to face. I look upon the continents, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Hallelujah, Lord. We welcome you, Lord God, in this place. As I come into your presence and pass the gates of praise into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your continents, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place. So God, we praise you, oh Jesus. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. 'Cause you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Praise the Lord Jesus. Tuloy po namin kayo, Panginoon, pinapapurihan at pinapasalamatan. Thank you, Lord God, for your love and your faithfulness.
bow my knee where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way, and your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. There's no greater love than you have Overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Lord, at this moment, we just want to praise you and to glorify your name, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Lord God, sa buong 2023, O God. Napakabuti mo, O God, sa aming buhay. Sa iyong katapatan, O Lord, sa mga hinirang mo. Tunay nga, Panginoon, na nagagalak ang aming puso, na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Matatapos ng 2023, Lord God, na may kagalakan ng aming puso na nagpapasalamat kami, O Lord, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Sa lahat, Lord God, ng binago mo, patuloy mong binabago sa aming buhay. Sa lahat, Lord God, ng mga pinagaling mo. Sa lahat, Lord God, na
ibinabalik mo sa simbahang ito, O God. Sa lahat, Lord God, ng mga pagsubok na aming kinakaharap, sa mga katagumpayan, Panginoon, na Ikaw ang may gawa, Lord God. Sa pag-asa na patuloy mong inilalagay sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihin nga po natin, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Kaya naman, Ama, dalangin namin sa paparating na 2024. Meron man kaming pangamba, meron man kaming agam-agam. We lay them all at your feet, O God. We stand before you. We cast our crowns before you, Panginoon. We humble ourselves before you, Jesus. Na wala kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bagong taon na ito. Hindi po namin sasabihin, amin to, hindi akin ito. Sa'yo ito, Jesus. Sa'yo, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Gaya nga po ng aming inawit, sa krus ng Kalbaryo, bumuhos ang dugo mo, bumuhos ang biyaya mo, bumuhos ang kapatawaran mo, bumuhos ang grasya mo sa bawat isa, sa kaligtasang pinagkaloob mo sa aming mga buhay, sa aming kaluluwa. We will never be the same again, O God, at saan kami magpunta, kahit saan kami makarating, the only place will ever be joyful and fulfilled is in your presence, O Jesus. Kaya patuloy po nating awitan ng kabanalan, ng papuri ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. We'll give you back all the glory and praises to your holy name, our Savior, our Father, our hope, Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga puso sa pagtanggap ng kanyang salita sa pamamagitan ng mahal nating pastor, si Pastor Melvin Dizon Bisda. Bago siya magsalita po, Panginoon, ay ipanalangin po natin siya at nang epektibo ang lahat ng kanyang bibitawan. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mahal na Pastor Melvin. Tulungan siya po, Panginoon, na sa kanyang pagdi-deliver ng inyong salita, ay ito'y maging epektibo po, Panginoon, na aming matanggap upang amin ding maipamuhay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Tulungan po ninyo siya at gabayan upang lalo pa siya po, Panginoon, magamit po ninyo sa 2024 po, Panginoon. Kayo na po ang bahala po, Panginoon,
sa kanyang pagsasalita ngayong umagang ito. At higit sa lahat po, Panginoon, bigyan niyo siya po, Panginoon, ng katalinuhang makalangit upang sa gayon po, Panginoon, ay lalong maging epektibo ang inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na pastor. Kayo na po ang tumulong, gumabay, magbigay sa kanya ng kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen. Sumabit. At muli mapaalalahanan ng bawat isa kung gaano kabuti ang Diyos. Amen po ba? Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nagdiwang ng Kapaskuhan. Ginunita natin ang kapanganakan ng ating Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus na magkakasama ang bawat pamilya. Amen po ba? At ang bawat ama ng tahanan. And I know na lahat ay sumunod sa tagubili ng ating mahal na pastor, ni Pastor Archie, na mapangunahan ang ating mga pamilya sa Lord's Supper nung Christmas Eve. Dahil alam natin na ang diwa ng Pasko, hindi lamang po ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Ang diwa ng Pasko, yung kapayapaan na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin, at ang pinaka-importante dito ay yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho natin natamasa ang kaligtasan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa ating tema nitong taon na to, yung pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Binalikan ko po yung buong taon na nagdaan or taong matatapos ngayong araw na ito. Binilang ko yung mga bagay na mga pagsubok na dumating po sa aking buhay, sa aming pamilya. Napakadami. At yung mga siguro, ang mga matitindi ho doon, andyan ho yung si Mima na na-ospital. At dumating din ang pagkakataon na from 2 beses sa loob ng 1 linggo ang kanyang dialysis, naging 3 beses na. So sabi ko talagang medyo mabigat. Tapos kalagitnaan ng taon, yung aming bunso naman, si Howie, na aksidente, na ospital din, at napakalaki din nung gastusin na kinaharap po namin doon kasi hindi ho naging covered po yung implant na kailangan ilagay sa kanyang tuhod, at gayon din yung kay Mima. Pero purihin po ang Panginoon, dumating ang pagkakataon na andun yung pag-aalala, yung medyo nangamba ka na saan mo baka kukunin yung mga gastusin. Pero purihin ang Panginoon, na itawid ho yung mga pagsubok na yon nang hindi ho kami pinagkulang ng Diyos. Magugulat ka, may papasok sa account mo. Magugulat ka, may mga blessings na binibigay sa'yo si Lord. At ang pinapaalala sa akin ni Lord doon, anak, lahat naman ng nasa iyo ay sa akin. At kung ano man ang ipinagkaloob ko sa iyo, tama lamang na ito ay maibahagi mo din. Hindi lamang po sa spiritual na buhay, gayon din dito sa ating physical, maging sa pinansyal. Nung binibilang ko nga po yung dami ng mga matitinding problema, at nung tapos na, ibig sabihin, matapos kong itara yung mga pagsubok, nung itatara ko na ho yung mga mabubuting bagay na napangyari sa aming buhay, alam nyo, January pa lang ho last year, na-promote po ang inyong lingkod eh. Maging ang aking sister wife, na-promote din po siya sa training consultant. Tapos hindi pa ho natatapos yung first quarter, tumulo na ho ang luha ko. Bakit po? Kasi po, sobra
sobrang-sobra ang pagpapala ng Diyos sa pamilya namin. Kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon na magmuni-muni, magbulay-bulay sa dami ng mga problemang kinakaharap po natin, sa dami ng mga problemang nakikita natin sa TV, sa dami ng mga problemang napapakinggan natin sa ating mga kapatiran, siguro po, tanungin niyo ho ang bawat isa sa inyo. Isa pa lamang po ako nagpapatotoo na ang 2023 napakabuti sa amin. Amen po ba? Marami may mga kapatiran ho tayo dito. Nagkasakit din. Cancer. Pero purihin ng Panginoon. Buhay na buhay, malakas. Maaring hindi ho tayo natin nakikita at wala naman ho kasi tayong, kumbaga hindi naman ho, wala tayong kakayahan na maunawaan at malaman ang plano ng Diyos sa atin exactly. Pero pag nakita natin at napangyari yan sa buhay natin, masasabi talaga natin na grabe talaga si Lord. 2020 nga di ba kung titingnan ho natin, 2020 nga napagdaanan ho natin Bakit to? Kasi kasama natin ang Diyos. 2021, we are so hopeful. Bakit? Kasi alam natin, mas mabuti ito sa 2020. 2022, nako, eto, mag-o-open na tiyak ang mga nito kahit papano. May mga bakuna na ho tayo, medyo um-open na ho ang mga public places, ang trabaho, unti-unti nagbubukas. Kaya sabi natin, may problema pa rin, pero nangingibabaw pa rin ang kabutihan ng Diyos. Bakit po? Hindi naman ho tayo pinaghirap ng Diyos. At masasabi natin na mas mainam ang 2022 sa 2021. 2023, eto na, matatapos na, isang araw na lang. History na ang 2023 sa atin, sa simbahan ho natin. Aba, nag-uumapaw ho ang pagpapala dito. Pagka may mga binting po on board, pag hinilatag ho ng mga ministry head yung kanilang mga pangangailangan, minsan magkakatinginan na lang Magkano ba ang pinag-uusapan? 100,000 plus, 200,000 plus. Pero may nilabas bang pera ang church? Wala. Ayan gamit-gamit na ho natin. Masasabi ba natin na ang hirap ng 2023? Nag-uumapaw nga po ang pagpapala Mga negosyo ng mga kapatiran, lumalago. Ano ang papakain natin sa Christmas party? Dessert, ganito, ganyan. Gulat tayo, may nag-provide. Paano tayo magbibigay? Parang wala naman tayong ibibigay. Meron may naibigay din tayo sa puray. Sa mga kapatiran doon. 2023, Lord, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Kaya itong 2024, salubungin natin ito na may kagalakan. Bakit po? Kasi ang ating Panginoon hindi naman siya nagkulang. At ni kailanman, hindi niya tayo bibiguin. Dumarating tayo sa mga pagsubok kasi may mga pagkakataon na nakakalimot tayo. Pinapaalala lang ni Lord na, kanino ka ba nagtitiwala? Diyan ba sa bank account mo? Diyan ba sa trabaho mo? Diyan ba sa magulang mo? O sa anak mo na nagpro-provide sa'yo? O sa akin? Kami nga po buong taon kami, I guess, lima ho kami sa tahanan po Ang water bill namin, maabot po ng 7,000 to 6,000 sa buong from October to October of 2023. Parang medyo nagulat kayo, no? Wala kami swimming pool. Pero ang bill namin ganun kalaki. Ang hirap po hanapin, hindi pala madali hanapin yung water leak. At nung nakita namin yung water leak, biro nyo, kung 10 buwan kang 6,000, that's 60,000 plus 2 months kasi 1 year. So that's 72,000. Grabe, nakakapanghinayang talaga kung titignan nyo yun. Nakakapanghinayang, pero magugulat ka, hindi kami naputulan. Bakit po? Kasi nababayaran. Pero pag tinignan mo yung amount, grabe, sana pala nabili ko na ng bagong bisikleta yun.
Sana pala, ganto ganyan, ganto ganyan. Pero purihin ng Panginoon, nakita ho yung leak. Ang water bill na lang ho namin ngayon, 380. Hindi ko ho alam kung dahil ba nagbago yung routine ho namin na pag naligo, 3 tabo na lang. Kaya sabi ko, nak, ma, ligo-ligo din. Medyo kahit ubusin mo na 1 balde, okay lang. 300 na lang ang bill natin. So, yung mga ganun, napakaliit na bagay, pero purihin ng Panginoon. Sabi ko nga yung kabutihan ni Lord, kahit ho itara ho natin yan, hindi ho tayo mauubusan. Siguro mauubos na ho yung tinta ng ballpen natin, hindi pa ubos ang kabutihan ng Diyos sa atin. Tunay nga, ang 2023, ang pag-ibig kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagbigay kalakasan, kabutihan, at kalakasan na malampasan natin ang 2023 ng may kagalakan sa ating mga puso. Alam po natin yan, sa ating simbahan, may mga kapatiran ho tayo na namimiss na natin. Bakit? Kasi tinawag na sila ng ating Panginoon eh. Pero kung tatanungin ho natin sila, siguro kung makaka-face to face natin sila, sabihin nila, sumunod na kayo sa amin. Masaya dito sa langit. Ano kaya isasagot natin? Baka sabihin natin, may plano pa ang Diyos sa amin dito sa lupa. Amen po ba? Sabi po dyan, pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Kaya ang paalala sa atin dito, Pastor, last day today, ibig sabihin po ba, last day na rin ho ba ng pagbigay or paggawa ng pag-ibig sa bibig o pag-ibig sa gawa? Hindi po, ito ay mananatili sa atin. Walang pinag-iwan na ho yan nung 2014 po, no? Yung unlad, unahin natin lamang ang Diyos. Nakita natin, ang mga nagpatuloy, talagang pinag-unlad ni Lord. Sabi nga sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan sa pamagitan lamang ng salita, subalit ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Ang bahay-sambahan natin, ang Peace of Harvest Christian Ministry, alam ko po, naging kasangkapan yan ng ating Panginoon upang maipadama ang pag-ibig sa iba. Maipadama ang pag-ibig sa bawat pamilya rito. At hindi lamang yan, maipadama na ang Diyos ay nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Maraming kinasangkapan ang Panginoon. Hindi lamang po isang pamilya, lahat po tayo dito kinakasangkapan ng Panginoon upang maging maipakita natin ang pag-ibig natin kay Kristo at maipakita ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya tama lamang po na magbigay tayo ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos dahil siya lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Bigay po natin ng malakas sa palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! At diyan po nagtatapos ang mensahe. Ayan, purihin ng Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako sa aklat po ng awit, chapter 96. Babasahin ho natin ang buong chapter 96. Sabi po dito, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na purihin, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at kaluwalhatian. 7, o si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap
nang nanginginig ang lahat, si Yahweh ay siyang hari sa daigdig, ay sabihin, sanlibutan matatag na, kahit ito ay ugain sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo'y nanilikhang nasa tubig ay magdiwang, ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghaharian ang sakdal ng katarungan. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos sa nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo at kalayaan namin na makapagbasa, makapakinig ng iyong mga aral, Panginoon. At Lord, sa aming kalagitnaan, kami po'y dumudulog sa inyo, nabigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, upang maunawaan po namin, Panginoon, ang nilalaman ng aming nabasa ng mga salita mo. Malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, at patuloy, Lord, na ang inyong lingkod, sa inyo lamang po ako dumidepende at humihingi ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang maihayag, Panginoon, ang mga salita mo ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga po, sa ating pagtatapos ngayong taon na to, pag-ibig sa bibig at pag-ibig sa gawa. Dahil pinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos, at nakita natin ito sa buhay natin na ang ating Panginoon talagang tama lamang na sundan kung ano ang kanyang naging buhay dito sa lupa. Habi nga po, last Sunday, ipinahayag po ng ating mahal na pastor kung ano ang ating magiging tema sa paparating na taon, krus ni Jesus. Sabi po diyan, yung K, kabanalan, yung R, runong ni Jesus, yung letter U naman po, ugnayan ni Jesus, at yung S, sigasig ni Jesus. At sinasabi nga po sa aklat po ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa atin. Bakit nga ba, sa akin, bakit nga ba kailangan sundin ang Diyos? Kasi nga po, meron tayong banal na Diyos. Ito, papasok na naman ho ang bagong taon, marami na naman ho tayong mga nakita, o baka tayo mismo sa sarili natin, meron na tayong list ng mga bagay na hindi na nating gagawin sa pagdating ng 2024. Maaaring isa dyan, ngayong paparating na 2024, magda-diet na ako. Medianoche mamayang gabi, di ba? Bukas na ako mag-uumpisa. Kasi mamaya marami kaming salo-salo. Pagbubutihin ko na ang aking pag-aaral, hindi na ako yung magpapabukas pa. Ibig sabihin, hindi na ako magpo-procrastinate. Kung exam bukas, dapat last week pa lang nagre-review na ako. Sa trabaho, may assignment ako, may project na binigay ang aking boss. Kung dati, parang bukas na ang submission, ngayon pa lang aayusin. Hindi, aagahan ko na. Marami, hindi, mag-iipon na ako, kada bibigyan ako ng baon, itatabi ko dito, ganto ganyan. Pero nawawala tayo doon sa layunin na bakit nga ba tayo tinawag ng Diyos? Sabi nga po, ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ng banal, tama lamang na tayo ay magpakabanal at makita kung sino ang Diyos na naghahari sa ating buhay. Minsan nakakalungkot po, no? Sa mga kilos ho natin, sa pananalita ho natin, makikita ho talaga kung sino naghahari. Minsan maririnig ho natin na naghahari po yung pera.
Kasi parang napakaliit na bagay na konting nawala, talagang apektado. Pero kung isipin natin, kanino ba galing yung pera na meron ka? Eh si Lord lang naman ang nag-provide sa atin yan. So kung iyan, kinailangan at kunin ng ating Panginoon, wala ho tayong magagawa. Bakit? Kasi may plano ang Diyos. Anong plano niya? Pagyamanin tayo. Baka kaya ikaw ang hinihipo ni Lord, no? Ikaw mag-provide niyan sa mahal mo sa buhay. Ikaw mag-provide niyan sa nangangailangan mong kamag-anak. Ikaw ang mag-provide niyan sa simbahan. Kasi may hinihanda sa'yo si Lord. Eh minsan, pag tinignan ho kasi natin yung numero ng ating ATM or yung numero ng ating bank account, yung passbook, parang nangihinayang tayo. Pero pag inisip ho natin, hindi mo naman pinaghirapan yun eh. Yes, kung yan ay galing sa trabaho, kung yan ay galing sa negosyo, hindi mo naman magagampanan ang tungkulin mo kung hindi ka naman binigyan ni Lord ng karunungan, katalinuhan at abilidad upang kitain mo yan. Amen po ba? Habi nga po dito sa ating nabasa kanina, ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at magandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Ang isa sa karaniwang naririnig natin bilang mga Kristiyano ay tungkol sa kabanalan ng Diyos. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng kabanalan? At paano natin masasabing ang Diyos ay banal? Paano natin masasabing tayo ay banal? Mula sa orihinal na pagsasalin po sa salitang Hebreyo, ang kabanalan po pala ay, ibig sabihin ay pagkakahiwalay o kasagraduhan. Isang bagay na may pinaglaanan na iiba sa lahat. Sa kasulatan, makikita natin ang dalawang aspeto ng kabanalan ng Diyos at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating personal na kabanalan. Una, ang Diyos ay banal sa kanyang kabutihan. Ang Diyos ay banal sa kanyang kabutihan. Sabi po sa verse 2-3, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kaya't siya'y ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Kaya tama lamang po na sa araw-araw na ating buhay, paggising natin, dapat talaga masabi natin, unang masambit ng mga labi natin, thank you Lord. Kasi may biyaya ng buhay na naman na pinagkaloob sa atin. Nandyan na naman ang biyaya ng pamilya. Ang hirap gumising, papasok, traffic na naman, ayan ang biyaya ng trabaho. Yung iba nga, namumblema, naghahanap ng trabaho. Tayo, may trabaho. Yung iba, hindi man nagtatrabaho kasi may asikasuhing negosyo. Yung iba, hindi makapag-umpisa or walang negosyo. Minsan, dun ho natin ho talaga maweway po, no? Makikita ho talaga natin kung sino naghahari sa puso natin. Yung kabanalan ba ng Diyos? O yung mga bagay na nagpapasaya lang sa atin, yun lang yung ating masasabi na, okay na to. Kasi may pagpapala akong makukuha dyan, so pupunta ako. Pero kung wala naman akong kapakinabangan, nag-iisipan ko or minsan nagagamit patuloy natin yung tinuturo sa atin na kung loloobin ni Lord. Sabi nga po, ang isang aspeto ng kabanalan ng Diyos ay ang kanyang kabutihan. Nang hilingin ni Moses sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihang presensya, tumugon ang Diyos sa pamagitan ng pagpapakita ng kanyang kabutihan. Sabi po sa Exodo chapter 33 to verse 18 to 19, kaya tiniling ni Moses, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Sa halip na ipakita lamang kay Moses ang kanyang kalakasan at kapangyarihan,
ipinakita ng Diyos ang kanyang habag. Ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya. Ipinakita ng Diyos ang kanyang hustisya. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Ang kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos ay makikita sa kanyang kabutihan sa pakikipag-ugnayan niya sa atin. Imagine niyo po, no? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, walang Kristo. Wala tayong magiging ugnayan muli sa Diyos Ama na nasa langit. Pero tapat at dakila ang kanyang pag-ibig, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang kung sino mang sumampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagdiwang ng Kapaskuhan. Sa kanyang kabutihan, siya ay nakahihigit at naiiba sa anumang pisikal at espiritual na nilalang. 2023, blines ho tayo ni Lord. Blines ho yung pamilya namin, blines po kayo. Kami po, nung New Year's Eve ng 2022 going 2023, may prutas din naman ho kami mga bilog. Hindi lamang ho namin na kumpleto kasi meron ho palang ganun yun, yung kukumpletohin. Ilang klaseng prutas nga ba yun? 12. Imagine niyo, no? 12 prutas sa bilog. Kahapon lamang po, yung pag-games ng youth, magbigay lang ng isa, parang hindi pa magka-tugma-tugma. Tapos, sa isang game, magbigay doon ng 5 prutas na bilog, hindi yung mabanggit. Parang hirap pa kaya kung 12. Hindi yung masamang maghanda ng prutas. Hindi yung masamang magsuot ng polka dot na bilog. Sabagay, polka dot bilog. Ibig sabihin na damit. Hindi rin ho masama na pag nag-12 midnight, ang hindi pinagpala ng katangkaran, magtatalon. Hindi ho masama yan. Nagiging masama lamang ho yan kung ang ating faith nilalagay ho natin dyan. Amen po ba? Kasi una-una po, yung mga prutas sa bilog na yan, ano ho yan ano yun, yung pinagmumulan ho yan ng mga vitamin C. O masama ho bang kumain ng mga prutas na bilog? Kung kaya naman po at pinagpala kayo na ma-provide ang 12, ubusin ho natin. Bakit po? Kasi nutrition ho yun. Pero kung dahil hindi mo na kumpleto yung 12, sasabihin mo, naku, delikado ang 2024 ng pamilya ko. Bakit? Kulang, wala kami nakitang chiko. Diyan lamang po sa Balante, hindi na ho kami diyan dumaan kasi kagabi po pagdaan ho namin diyan, ang dami nagtitinda ng mga prutas. Kaya sabi ko, grabe man, no? Kung susundin mo yung kulturang yon at yun ang paniniwalaan mo, medyo malaki-laking gastos din. Kasi po, di ba, pagka mga ganyang panahon, talaga naman tumataas kasi alam nila mataas ang demand. Pero wala, ang ano ho natin, ang tiwala at pag-asa ho natin, nasa Diyos lang. Pag-pray ho natin yung mga pagkakainin ho natin mamaya, biyaya ho ng Diyos yan Pero hindi ho dyan nakasalalay ang kapalaran ho natin sa papasok na bagong taon. Ano po yung pangalawa? Ang Diyos ay banal sa kanyang kadakilaan. Ang Diyos ay banal sa kanyang kadakilaan. Sabi po dito sa verse 3, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. O paano ho ba natin ito mapapahayag? Di banggitin ho natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. I-maximize din ho natin yung social media. Pwede naman ho tayong mag-share ng salita ng Diyos doon. Huwag na ho tayong makapagdebate kung ano man ho yung mga bagay na hindi naman ho na walang katuturan, na hindi maluluwalhati ang Diyos, di ipahayag ho natin yung kadakilaan niya sa buhay natin. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat na igalang. Sa verse 5 po, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Purihin ng Panginoon. Sabi nga po, ang isa pang aspeto ng kabanalan ng Diyos
ay ang kanyang kadakilaan. Kung ang kabutihan niya ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig at hustisya, ipinapakita naman ng kadakilaan niya na siya ay mas nakahihigit sa lahat ng mga nilalang. Take note po mas na nakahihigit sa lahat ng nilalang. Ibig sabihin, wala hong gagaling pa sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi ho ang pastor, hindi po ang mga board of elders, hindi po ang mga ministry head. Kaya ho kami nasa posisyon na to dahil magaling ho kami. Hindi po. Kaya ho kayo nandito sa Peace of Harvest kasi magagaling kayo sa Bible. Kasi alam nyo na ang kaligtasan kay Jesus, hindi po. Dahil lahat ho yan ay habag at grasya ng Diyos. Kaya hindi ho natin pwede pagmalaki na, pastor ako, dapat sa buffet ako ang una. Ako ang chairman of the board dito, ako ang may say dito. Hindi po. Ako ang ministry head, kaya dapat kung ano ang aking sabihin, dapat sundin. Hindi po. Kalooban ng Diyos ang nangingibabaw at mangunguna sa atin sa paparating na 2024. Purihin po ang Panginoon, kahapon po nagkaroon po ng pagpupulong ang mga ministry heads at board of elders. Kasama po natin ng Puray, yung kanilang pamunuan. Napakaganda po ng nailatag sa paparating na 2024. Kaya samahan niyo po kami na maipanalangin po iyan. Kasi po iyan ay pagpaplano po natin sa ikabubuti at ikalalago ng ating simbahan, ng ating spiritual na buhay. Pero ang Diyos pa rin ang siyang magpapatupad. Kaya nga tama yun laging sinasabi sa atin ni Pastor Archie, ang ating panalangin, hindi yung kung ano yung gusto natin. Ang panalangin natin, ilatag natin yung ating kagustuhan na loobin ni Lord base sa kanyang layunin sa ating buhay, sa ating simbahan. Amen? Sabi nga po dito, ang tanging tagapaglikha na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan, sabi nga, walang katulad ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan at gawa. Kaya nga 'di ba nagkaroon din ho tayo ng awitin na yung God will make a way where there seems to be no way. Kasi nga ibig sabihin, patunay lang na hindi ho natin kaya nagawa ng paraan ng lahat ng bagay. Tayo, tinitingala natin ang ating ama, ang ating nanay, ang kuya, ate, pero may hangganan ang kanilang kakayahan na ma-provide yung ating mga pangangailangan. Pero ang ating Panginoon, hindi. Lahat kaya niyang gawin. Kasi nga, dakila ang ating Diyos. Tayo po, paano ho ba natin naranasan ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? Ang kadakilaan ng ating Diyos, sabi nga po, nung sinerch ko po, ano nga ba ibig sabihin ng kadakilaan? Ibig sabihin ho pala sa English, greatness. So, kanyang kadakilaan, napakadaming bagay. Sabi ko nga, makukulang ang yellow paper. Meron pa bang yellow paper? Di ba sa school yun ang gamit natin, yellow paper. So, pangatlo, ang Diyos ay banal kung kaya't karapat-dapat siyang tumanggap ng ating pagsamba. Wala pong ibang itataas tayo dito sa Peace of Harvest Christian Ministry. Hindi ang pastor, hindi ang leader, hindi ang ating physical na simbahan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lang ang karapat-dapat na maitaas. Dahil ang Diyos ay banal, kung kaya't karapat-dapat siyang tumanggap ng ating pagsamba. Sabi po sa verse 8-9, ang papuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Amen. Ngayong nasulyapan natin ang kabanalan ng Diyos, ang walang kapantay niyang kabutihan at kadakilaan, ipinapakita sa atin ng kasulatan na ang
ang nag-iisang nararapat na tugon sa kabanalan ng Diyos ay ang pagsamba. Ang pinakadakilang pagsambay maibibigay natin ay ang pagbibigay sa Kanya ng ating mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Roma 12:1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na banal, na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang awit 96 na ating nabasa ay nag-uumapaw sa mga paglalarawan kung paano natin maipapahayag ang ating pagsamba sa banal na Diyos. Yung ating pong pakikiisa, yung ating pong pag-awit sa Espiritu at katotohanan, yan lamang po ay isang maliit na bahagi ng ating pagpapakita ng ating debosyon at pagsunod sa Diyos. Dahil ang pinaka-importante, ang itinuturo sa atin at sa pagpasok ng bagong taon, ay ihandog natin ang ating mga sarili na isang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, recap po tayo sa ating pong narinig na mensahe ngayong araw. Sabi nga, krus ni Kristo. Yung unang letra ho, letter K, kabanalan. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. Meron tayong banal na Diyos na pinaglilingkuran na marapat dapat lamang na tayo din ay mamuhay na may kabanalan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, ang una, ang Diyos ay banal sa kanyang kabutihan. Pangalawa, ang Diyos ay banal sa kanyang kadakilaan. At pangatlo, ang Diyos ay banal kung kaya't karapat-dapat siyang tumanggap sa ating pagsamba. Sa ating pangwakas, Roma 12:1, sabi, bilang isang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tayo po'y tumayo at manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, na kami, Panginoon, ay inyong kinausap sa pamagitan ng iyong mga salita. Sa pagpapaalala sa amin kung sino po kayo sa amin at kung anong klaseng Diyos po kayo. Kayo po ang banal na Diyos na aming karapat-dapat na papurihan, pasalamatan at sambahin. At higit sa lahat, masunod po namin ang inyong kabanalan. Panginoon, inaamin po namin ang aming kahinaan. Hindi po namin makakaya, Panginoon, na kaharapin ang 2024, Lord, na may kabanalan kung kami lamang po ay aasa sa aming kakayahan. Maraming salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin ng inyong kadakilaan, ng inyong kabutihan, at higit sa lahat ang kabanalan, na sa pagpasok ng 2024 na ito, Panginoon, sa pamagitan ng aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus, na siyang magbibigay sa amin ng kabanalan, kami ay makakaharap sa iyo, Panginoon, na may kagalakan sa aming mga puso't isipan. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng personal na debosyon para sa iyo, Panginoon, na mapag-aralan namin ang mga salita mo. Patuloy, Lord, na magamit itong kasangkapan upang mapaalalahanan ang bawat isa sa amin na tama lamang na kami ay mamuhay na may kabanalan, lalo-lalo na sa paparating na taon.
Kaya Lord, sa habag at grasya mo at sa patnubay ng banal na Espiritu at sa paghahari ng aming Panginoong Hesus sa aming buhay, alam po namin ang paparating na 2024 ay aming mapagtatagumpayan dahil kayo po ang aming kasakasama. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga kaloob para sa ating iglesia. At ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming mga tinatangkilik sa buhay po, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala po, Panginoon. Nararapat lamang po, Panginoon, na ibalik namin sa inyo ang mga pagpapalang ito po, Panginoon. Dalangin namin na lahat ng may ibibigay namin po, Panginoon, ay magamit sa inyong iglesia po, Panginoon, sa patatapos na 2023 po, Panginoon. Salamat sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. At sa darating na 2024 po, Panginoon, dalangin namin na sa aming mga pagbibigay ay tulungan pa po ninyo kami, buksan pa po ninyo ang aming mga kaisipan para makita pa po namin, Panginoon, ang ibayo pang pangangailangan ng inyong iglesia po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na gagamitin nyo kaming lahat upang magkaroon po kayo, Panginoon, ng ibayo pang mga pangangailangan ng inyong iglesia po, Panginoon. Alam po namin po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay patungo sa ikalalago ng inyong iglesia po, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. God is able to make all grace abound to Ngayon po ay dadako tayo sa pagbati sa mga kaarawan ng ating mga kapatiran. December 31, happy birthday, Sister Vicky Bisda. January 5, Sister Jean Luis Palomar. Kung wala na, anniversary, wala. Maaring tumayo na ang mga natawag upang ating ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon,
sa pagsama nyo sa nakalipas na taon ng aming mga kapatiran na nagdaos ng kanilang kaarawan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala nyo, sa pag-iingat po nyo. Higit sa lahat po, Panginoon, sa pagkakatatag po ninyo sa kanilang buhay espiritual. Tulungan pa po ninyo sa tinatahak pa nilang taon po, Panginoon, na bigyan pa po ninyo sila ng ibayo pa nilang kalakasan. Higit sa lahat po, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa inyong iglesia po, Panginoon. Tulungan niyo po ninyo sila na sila po, Panginoon, ay maging malakas, higit sa lahat, sa pagsiserve sa inyong simbahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay nila at tulungan pa po ninyo sila sa mga kalakasan nila. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga Bible study po, ay patuloy na ginaganap tuwing Wednesday ng gabi. Naway patuloy tayong umatin, ay makinig upang sa gayon ay tayo'y lumakas sa ating buhay espiritual. Sa prayer meeting po ay patuloy na ginaganap tuwing alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6. At may pagbabago itong 2024 na i-announce na ng ating prayer minister na si Sister Amy Melendez. At gayon din sa gabi po, Panginoon, ay sa gabi din po ay patuloy na may prayer po. At magkakaroon din ng pagbabago na sa isang araw, sa isang buwan, ay pupunta sa mga iba't ibang mga bahay ng ating mga kapatiran. Sa susunod na presider ay si Brother Greg Melendez. Sa Tithes and Offering, Sister Amy Melendez. Sa Flower Bringer, Resus Family. Sina pastor ba to? Sila na dalawa mag-uusap. Sa January 7, ang element bearer, Sister Amy Melendez, Sister Linda Soriano, Sister Marley de los Reyes, Sister Alice de la Rosa, Sister Juliet Bautista, Sister P. Arellano, Sister Lisel Dumagit, Sister Jane Cariaga. Kayo'y ugnayan sa ating usher upang malaman nyo kung saan kayo dapat mapwesto. Kung wala na, ay tatawagin po natin ang ating mahal na pastor sa iba pang mga announcement at sa huling panalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kita-kita nyo naman kung gaano ka-excited si Brother Vic, no? Para po sa susunod na taon. May mga konting pagbabago po tayo sa ating flow po ng ating Sunday service. Kasi nga po, alam natin na wala ng pandemic. Ibig sabihin po, ito na ho yung talagang normal. Na kung napansin nyo, may mga sa announcement, meron na ho mag-pray ng tithes and offering, bukod na ho yung presider. Tapos po, yung sa ating first Sunday of the month, may mga ushers po, ang dami po. No? Kasi po, napupuno na ho tayo eh. So may mga assignment po kayo. Makipag-ugnayan lang po kayo kay Sister Mila. Sa mismong araw na yon, sasabihin niya po kung anong row po ang inyong, kung saan kayo mag-a-assist para ipamigay yung ating mga elements po. Kaya talagang I'm very excited. Gayun din ang pamunuan ng ating simbahan na itong papasok na 2024 talagang napakainam po nito. Mas mainam, mas mabuti kesa po sa 2023. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po muna natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Purihin ka. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat sa oras na nagdaan na kami, Panginoon, ay inyong sinamahan sa aming gawaing ito. Patuloy na nanguna ka sa bawat isa sa amin. Mula po sa aming pag-aawitan, sa pakikinig na mensahe mo sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, sa buong taon na nagdaan sa 2023, nag-uumapaw po, Panginoon, ang aming kagalakan sa kabutihan, sa kaluwalhatian, at kadakilaan mo sa buhay po ng bawat pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry, maging sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Maraming salamat. Hindi niyo po kami iniwan o pinabayaan man.
At patuloy, Lord, sa pagsalubong namin sa 2024 na ito, panalangin namin, Panginoon, at kami nagtitiwala at nananampalataya na ang bawat pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry ay patuloy, Lord, na inyong sasamahan, gagabayan, bibigyan ng kalakasan, kapayapaan, Panginoon, at higit sa lahat ang pag-ibig mo ang aming madarama. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng maayos na pangangatawan at kalusugan. Maraming salamat sa biyaya ng trabaho at negosyo na ginagamit niyo pong kasangkapan upang ang pinansal na pagpapala ay aming matanggap. Kaya Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, panalangin po namin, Panginoon, na mapangyari sa aming buhay ang nasa aklat po ng bilang 6:24-26 na pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh sa paparating na 2024. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo lumabas ng simbahan, kamayan po natin ang ating mga kapatiran.